sa atin. Isang mapagpalang umaga po. Pwede po bang pakibati po yung katabi po ninyo at sabihin niyo pong good morning? Amen. Rain or shine, tuloy po ang gawain ng Panginoon. Amen po ba? Yesterday po, galing po kami, nila Coach Kiangka, nila Coach Aileen po, sa isa po sa ating daughter churches, sa Light Church Kalumpit po. And alam niyo po, dito natin makikita, ako personally, na-witness ko po kung papaano, some of the people there or yung mga members po natin po doon, talaga namang grabe po ang commitment nila sa Panginoon. Bumabaha na lahat-lahat. Alam niyo po ba, ang pagpunta po namin doon, kasi so parking kami, tapos yung tubig kailangan suungin mo na ng konti kasi medyo yung hagdanan nung church po, may kumbaga baha na po siya. Yung ilang mga katabi po nilang mga bahay, lubog na rin po. So lumalakad po sila, pumupunta sila sa church, lagi naka-shorts kasi nagpapalit na lang sila doon, tapos doon na sila dire-diretso na a-attend ng Sunday service. At alam niyo po ba kanina umaga lang po, nag-update po sila sa atin, na nung kahapon, hindi po naabutan yung loob ng tubig. So, nakapaggawain po tayo, revival night for the glory of God. Kanina umaga lang po, napasok na ng tubig yung kanilang simbahan. Yung tubig po hanggang dito na po, almost tuhod. Pero alam niyo po, mga kapatid, tuloy pa rin ang gawain. Tuloy-tuloy pa din, nagsumamba pa rin sa Panginoon, at naniniwala po tayo, mga kapatid, umaraw man o umulan, tayo pong lahat ay magpapatuloy pa rin sa Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayon pong araw po na ito. Next week, wag po kayong mawawala. Magte-testimony po sila yung ating pong SOD students sa ginawa pong mission trip po sa ating pong simbahan po sa Kalumpit. At makikita po natin yung kabutihan ng Panginoon at ginagawa ng Panginoon kahit saan man dako po tayo, tawagin ni Lord. Amen? At ngayong araw po na ito, ihanda na po natin ang ating pong mga puso sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. But before that, can I invite every one of us to please stand up on our feet and let's acknowledge the presence of God here in this place. Tayo po yung mukot manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw po na ito na yung binigay sa bawat isa po sa amin. Lord, we pray that as we continually Lord, dive into your word, meditate upon your word upon each and every one of us. Lord, we pray na patuloy mo pong buksan ng aming pong mga puso. Patuloy, Panginoon, na Lord, ang iyong salita ang mag-ilumin po ng aming pong kaisipan, ang magbago ng aming mga puso at mag-transform ng aming pong mga buhay from glory to glory. Lord, we remove every distraction, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Anumang antok, anumang kawalan ng focus sa iyong salita, Panginoon. Lord, we believe that if there are 2 or 3 that gathers here in this place, Lord God, we believe that you are already here. So, Lord, right now, just move, just Lord, just touch every hearts of your people who are open to receive, Lord God, from your word today. Salamat po, Panginoon. Wala kang lalagpasan ni isa man sa mga anak mo na naghahanap sa iyong mukha. We give you glory, we give you honor. In Jesus' mighty name, we pray at ang lahat ng anak ng Diyos sa lugar na ito ay magsabi ng Amen and amen. Makakaupo na po tayo ngayon pong umaga po na ito. So tuloy-tuloy po ang atin pong series, The God I Know. First week po, pinag-usapan natin together with Pastora Rose is yung one of the names of God, and that is Elohim or the Creator. Last week po, pinag-usapan po natin together with Coach Paulo Tubaya yung salitang YHWH. Sabi nga po natin na malakas, Yahweh. Yahweh or the self-existent one, our Jehovah or the great I am. At ngayon pong araw po na ito, ay pag-uusapan po natin one of the names of God na I hope and I pray na patuloy po na makita sa atin po mga buhay, hindi lang makita sa atin po mga buhay, kundi malakaran po natin itong karakter ng Diyos na ito so that, as we continue on living this life, makita po natin, Lord, ang aming pinaglilingkuran ay this week, Lord, you have and we have the Adonai one. Sabi nga po natin all together, Adonai. Adonai or our sovereign master. Our sovereign master. Dahil madalas po sa atin po mga buhay, ginagawa po natin ang lahat na makakaya po natin para makontrol ang lahat ng aspeto ng ating pong mga buhay. Are you still here with me? Sa career, saan pa po? Sa trabaho,
Sa finances, sino po dito lalo mga nanay, talaga namang gusto natin hanggat maaari, kontrolado natin ang mga bayarin. Kontrolado natin ang budget para sa isang buwan. Totoo po ba yon? Ano pa po? Gusto natin as much as possible bilang tao, we also want to somehow control and navigate our relationship. Even yung mga future plans po natin, lalo ngayon, July na, nasa halos kalahati na po tayo. Hindi halos, kalahati na po tayo ng taon na ito. At wala pong masama po doon. Kaya lang, madalas gusto po nating maging in charge. Gusto natin lahat, kumbaga everything is in place. Lahat kailangan alam natin nangyayari, systematize. Kailangan lahat to, planado to. But what if, yung totoong kalayaan po, yung totoong kapayapaan, at yung purpose po natin ay matatagpuan, hindi po sa kung kailan tayo ay may control, pero ang totoong kalayaan po, ang totoong kapayapaan at ang purpose na pinapalakaran po sa atin ng Panginoon ay matatagpuan po natin when we acknowledge the one who controls everything. Sabi nga po natin, everything. When we start to acknowledge the God, the Adonai, who controls everything at magsimulang magtiwala po sa Kanya. Nandiyan po ba tayo mga magulang at mga kapatid? Because whether we like it or not, gustuhin man natin at hindi natin gustuhin, hindi po sa lahat ng pagkakataon, kontrolado natin ang bawat sitwasyon ng ating po mga buhay. Naniniwala po ba kayo doon? At kahit ano pang gawin nating pagkontrol, kahit ano pang gawin nating pagplano, kahit ano pang gawin natin on our own ways, most of the times you just can't control everything. Hindi lahat kaya mong kontrolin. Tignan nyo nga po yung mukha ng katabi po ninyo. Naranasan na po ba niyang kontrolin lahat ng mga bagay sa paligid po niya? But I hope and I pray po that we will acknowledge here in this one of the names of God, Adonai. Sabi nga po natin, Adonai. Kagaya ng inaawit po natin kanina, Lord, ever I will sing. Only you, Lord, will I adore. I hope and I pray that we will acknowledge as our Adonai, Him as our Adonai. We will acknowledge and remember na simula po nung tinanggap natin ng Panginoon bilang ating pong Savior at Panginoon ng ating pong mga buhay. Do you remember that po? Nung simula nung pinanalangin po ninyo yung prayer of salvation, alala niyo po ba yun? Lord, Jesus, simula sa araw na binubuksan ko ang puso ko. Lord, pinapapasok kita bilang aking, Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. So, just imagine mga kapatid, hindi lang po natin siya tinanggap as our Savior, hindi lang natin siya tinanggap as ating tagapagligtas, pero mga kapatid, tinanggap din natin sa buhay natin, sinabi natin, Lord, starting this day forward, ikaw na po ang maghari. Totoo po ba? Lord, bilang aking Panginoon, ikaw na pong maghari, ikaw na ang masunod sa buhay ko. Kaya lang marami pong pagkakataon, pagkatapos ng prayer of salvation, naging Christian na, naging believer na, marami pagkakataon, alam niyo mga kapatid, tingin po kayo sa akin, marami pong pagkakataon at marami Kristiyano, tinatanggap lang si Jesus as their Savior pero hindi Panginoon. Bakit? Dumarating yung times, Lord, ikaw na po mag-provide, Panginoon, tinanggap Lord, save me from my situation. Lord, save me from this chaos. Panginoon, iligtas mo po ang aking pamilya. Pero most of the times, kapag natapos na yung kaligtasan, after nun, kapag may pinapagawa ni si Lord, nak, sumunod ka na. Nak, ito na, lalakad ka na. Nak, walk in righteousness. Lord, saka na lang kasi may gagawin pala ako. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kaya po, yung salita pong Adonai, in the Hebrew word, Adonai, it translates as what? Lord or Master. Ibig sabihin, hindi lang siya basta-basta Savior mo, but He is the Lord of your life. He is the Master of your life. Siya, in short, in our generation today, siya ang big boss. Siya ang big boss, siya ang master ng buhay po natin. Ibig sabihin, it speaks what? It speaks absolute authority. It speaks ownership. May nagmamay-ari na ng buhay mo. Simula nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi mo na pag-aari yung buhay mo eh. Are you here with me, mga kapatid? May kausap po ba ako? Hindi mo na pag-aari ang buhay mo. Meron nang nagmamay-ari ng buhay mo. Andiyan po ba tayo? It talks ownership. It talks sovereignty. That when we call the name Adonai, ina-acknowledge po natin siya hindi lang as makapangyarihang Diyos,
But we also acknowledge Him as the one who what? Who has the dominion over everything. Dominion over everything that we can see, especially po sa atin pong mga buhay. Bakit? Dahil maraming pagkakataon po, maraming tao, ganito po nangyayari, Panginoon. Pagdating sa spiritual life, Panginoon, ikaw ang number one. Pero Lord, pwede ba? Sa personal kong buhay, can we show this picture right now? Lord, pwede po bang itong aspect ko na ito, Panginoon, sa personal ko, Panginoon, ako na lang yan. Family ko, Panginoon, Lord, bukod yan. Pero Lord, kita mo naman, at least kalahati sa'yo, di ba? Laki ng sakop mo dyan. Lord, career ko, ako na bahala dyan, kaya ko na yan, kaya ko i-navigate yan, kaya ko i-control yan. Lord, yung relationship ko, Lord, lalo yan, mas kaya ko i-navigate yan, kaya ko i-navigate ang aking pamilya. Lord, yung business, ako na bahala dyan. Just imagine, mga kapatid, ang daming kahati. Lord, pati sa pangarap ko, Panginoon, Lord, pwede bang ako na lang muna? Andiyan po ba tayo mga kapatid? But this is not what we're talking about. Adonai, when we acknowledge Him as our Adonai, sabihin nga po natin sabay-sabay, Adonai. Ibig sabihin, hindi lang siya kalahati ng puso mo. Ibig sabihin, hindi lang siya yung, Lord, pagdating sa simbahan, pagdating sa Sunday, Panginoon, ikaw ang number one. Pero Lord, pagdating sa aspeto ng personal kong buhay, pagdating sa aspeto ng family ko, pagdating sa aspeto ng trabaho ko, Lord, kanya-kanya na to. Hindi. When we talk about Adonai, ibig sabihin, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, Jesus over everything. Jesus has the access over everything in your life. Jesus has the final say over everything in your life. Bakit? Kasi siya ang master mo. Siya ang master natin, Panginoon, bago ako gumawa ng desisyon because you are my Adonai. God, Lord, I wanna submit to you. May access ka sa lahat ng aspeto ng aking pong buhay. Iyan po yun, mga kapatid. Ibig sabihin, lahat ng aspect ng buhay po natin dapat kontrolado ng Panginoon. Are you here with me? Number one, as we acknowledge, as we see, ano ba ang ibig sabihin ng Adonai? We will acknowledge that number one, we will acknowledge His absolute sovereignty. Number one, absolute sovereignty. Ibig sabihin po ng sovereignty, ibig sabihin He is the supreme ruler ng lahat ng mga bagay na nakikita po natin. Even the universe. Pag sinabi pong sovereignty, ibig sabihin, meron siyang ultimate authority, control. In short, sa lahat ng mga bagay, even in the history times, kahit saan ka pa tumingin, kahit tumingin ka pa sa bundok, o tumingin ka pa sa langit, ang Diyos ay merong alin? Ultimate authority and control over everything. Kahit sa bagyo, kahit sa lahat ng pwedeng mangyari, mga calamities or everything that could happen in this earth, even po sa ating po mga individual na pamumuhay. Wala pong sorpresa sa Diyos in short. Bakit? Kasi alam niya eh. He has that absolute sovereignty. Wala pong lingid sa kanyang harapan. Wala po tayong maitatago sa Kanya. Alam ng Diyos ang lahat-lahat. Meron siyang authority over everything. Ano po sabi ng salita ng Panginoon in Psalms 97 verse 5? Basahin po natin. The mountains melt like wax before the Lord. Before the Lord of all the what? Of all the earth. Yung Lord po na pinapatungkulan po dyan is the word Adonai. The Lord of all what? Sa buong mundo. Sa buong earth, He is the Lord. He has the control over everything. Meron siyang absolute sovereignty. Yun pong ibig sabihin nun. Isaiah chapter 40 verse 28. Sabi na salita ng Panginoon, pwede po bang kayo naman pong magbasa? 1, 2, ready, begin. Pwede po ba yung basa po ng may gising, ng nakamaylo, nakakape? Sige po, basahin po ninyo. Isaiah 40:28. 1, 2, ready, begin. The Lord, the Creator, He will not grow tired or weary, and no one can fathom. Alam ng Diyos, kahit nasabihin mo ikaw ang pinakamarunong na tao sa buong mundong ito, hindi mo mafa-fathom ang karunungan at kaalaman ng Diyos. Yan ang sovereignty ng Diyos. Yan ang ating Adonai. May supreme authority, meron siyang supreme control over everything. Are you amazed by our God?
Na-amaze po ba kayo? Kasi hindi lang natin siya creator, hindi lang siya yung ating pong Yahweh, our Jehovah, the great I am, sabi ng salita ng Panginoon, but He is also our Adonai, the one who controls everything. Daniel chapter 4, verse 35, all the peoples of the earth are regarded as nothing. Tignan niyo nga po yung mukha ng katabi po ninyo. Wala tayo eh. Pero sabi doon, He does as He pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. And ano po sabi? No one can hold back His hands or say to Him, what have you done? Walang sino man ang makakapag-control na kayang gawin ng Diyos sa sanlibutan ito o sa mundong ito. Dahil po bakit? Ang sovereignty po ng Diyos ay hindi lang po ito yung pinag-uusapan natin na parang karagdagan na kaalaman, karagdagan na knowledge. Hindi po ito theological concept lang. But it's actually a comforting truth kasi alam po natin that even in the midst of chaos, even in times of uncertainties, even in times of struggles, hanggat naghahari siya sa buhay po natin. Kaya nga lagi natin kinakanta yung kantang, Maghari ka, Maghari ka. Bakit? Kasi sinasabi natin, Panginoon, hindi lang ikaw ang aking tagapagligtas, pero ikaw ang aking Panginoon. In short, ikaw ang masusunod. Ikaw ang maghahari sa buhay ko. Amen po ba? Yung kahit na alam mong merong uncertainty sa buhay mo, kahit na alam mong merong chaos sa buhay mo, merong struggle, pero hanggat alam mong naghahari siya sa buhay mo, Adonai, ibig sabihin, alam mo that He is in control of everything. Kahit yung mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin, kapatid, kapag binigay mo sa Panginoon, binigay mo kay Adonai, kapatid, you know that everything is in control. Amen po ba? Bakit ino-orchestrate niya ang lahat? Siya yung kumbaga master of it all. Yung nagmo-mold, siya yung nag-aayos ng lahat-lahat. Bakit? Meron siyang complete control over everything. Parang kagaya po ng, nakapanood na po ba kayo ng parang orchestra na ang dami pong mga iba't ibang mga tumutugtog, may tumutugtog ng percussion, may tumutugtog ng violin, ng harp, may tumutugtog ng drums and lyres and everything. Pero hindi nila magagawa yun kung walang alin. Yung nakatayo sa gitna, ano po tawag doon? Ano tawag sa nasa gitna yung nag-orchestrate sa kanila? Conductor! Hindi nila magagawa yun, though magaling sila, pero lahat ng yun may mga kanya-kanya mga parte, pero dahil merong nag-orchestrate sa kanila, merong nagko-control, merong nag-aayos ng lahat, merong conductor na merong absolute control sa lahat ng kanilang gagawin. Alam niyo po nangyayari, kahit iba-iba yung ginagawa nila, pero pag pinagsama-sama, ang ganda ng kinalalabasan. Andiyan po ba tayo? Bakit? Kasi merong nagko-control. Merong someone who sees everything. And mga magulat, mga kapatid, let me tell you this po. We may only see our individual part, but the Lord sees the whole masterpiece. Pwedeng ito lang yung nakikita ng perspective po natin. But when we put our trust to Adonai, to the God who has the control over everything. Kapatid, kita ng Diyos kahit yung mga bagay at perspective na hindi mo nakikita ngayon. Yan ang ating Diyos. Yan ang ating Adonai. Meron siyang absolute sovereignty. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon ngayong umaga po na ito? Pangalawa po, the thing about our Adonai, or our Lord and Master, is that we will also get to acknowledge, number 2 po, His gracious ownership. So hindi lang po ito patungkol sa pagkontrol, hindi lang po ito patungkol sa merong nagmamanage, nagda-navigate ng buhay mo. Pero mga kapatid, ang ganda ng balanse ng ginagawa ng Panginoon po dito. Bakit? Kasi pinapakita po niya na yung relationship na binebestow po niya ay hindi lang yung basta master and slave. Kasi usually nasa isip po natin kapag merong master, just like in the history, lalo po sa atin dito sa bansang Pilipinas, meron tayong history na nagkaroon tayo ng slavery. Kaya after po nung
nung nagkaroon tayo ng kalayaan, we don't want that to happen anymore. Amen po ba? Ayaw na nating mapasok sa ganong klase ng slavery. Sa atin, kumbaga parang nagtatanggal yan ng pride, ng ego sa atin. And the good news is this, hindi po ganon ang relationship na binebestow po ng Adonai, ng ating Diyos po sa atin, na yung master and slave relationship. Hindi po. Instead, He is offering a relationship, a gracious what? Ownership. Sabi nga po natin, ownership. Ibig sabihin, pagmamay-ari tayo ng Diyos. Hindi ka lang niya basta alipin, hindi lang tayo alipin ng Diyos, pero pagmamay-ari tayo nila. Ang ganda po nun, no? Yung alam mong hindi ka lang niya kontrolado, pero alam mong pagmamay-ari ka ng Diyos. In short, mga magulat, mga kapatid, kung pagmamay-ari tayo ng Diyos, then the good news is this, you know that you are secured because you have your owner. Amen po ba? Ano sabi ng salita ng Panginoon? In Psalms 100 verse 3, know that the Lord is God. It is He what? Who made us. And we are His. We are His people. The sheep of His pasture. Yan po tayo eh. Tayo ay sa Kanya. And we are His people. We are His sheep. Ayan po ang pinag-uusapan pong ownership. Kilala ka ng Diyos in short. Hindi siya malayong Diyos. Yung master na parang akala, yung madalas in our generation today, yung boss na walang pakialam sa'yo, basta gawin mo lang yung gagawin mo, pasasahurin ka. Hindi po eh. He offers relationship. Sabi nga po natin, relationship. Ano pa po sabi ng salita ng Panginoon in 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20? We all know this passage because we always mention this when we talk about purity and when we talk about integrity. Sabi ng salita ng Panginoon, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in what? Who is in you? Whom you have received from God? Sabi doon, no? You are not your... Hindi na natin sarili tong katawan. Hindi na natin sarili tong buhay na pinag-uusapan po natin. Sabi doon, you were bought at a price. At sino po dito naniniwala more than 2,000 years ago, you were already bought at a price. Binayaran at tinubos ng lahat ng mga kasalanan po natin sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. That when we accept Him as our Lord and our Savior, in short, hindi na tayo ang nagmamanage, hindi na tayo nagmamayari, hindi na natin sariling gawi. But we will always consider our Adonai, the Lord of our lives. Our Master. Sabi doon, therefore, honor God with your bodies. Ano pa po? In John chapter 10, verse 27 to 28, this also talks about a relationship, the kind of relationship that a master or our Adonai is offering unto us. Sabi po dyan, my sheep, sabi ng Panginoong Hesus, my sheep listen to my voice. And I what? I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. In short, mga magulat, mga kapatid, pagmamay-ari po tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kung magmamay-ari tayo ng Diyos, secured ka. Alaga ka. Hindi ka pababayaan. Hindi ka lang basta patutulugin sa labas dahil ikaw ay slave. Hindi eh. Pagmamay-ari tayo ng Diyos eh. Are you here with me? Tignan niyo po yung mukha ng katabihin po ninyo. Dahil meron tayong Adonai, in short, alaga ka. Sabihin mo sa katabi mo, well taken care ka. Sige po, well taken care of ka. Yan po ang ating master. He is that kind of master na hindi ka pagsasamantalahan. But He will protect you. He will provide for you. Just like what we've talked about last week. Our provider, our healer, our banner, and our peace. And He will perfect us from glory to glory. Bakit? Possessions. We are God's possessions. So kung valuable tayo sa mata po ng Diyos, in short, mga kapatid, may pakisayo si Lord. May pakisayo ang Diyos. Parang isang shepherd sa kanyang mga tupa. Yung ownership, hindi lang to basta-basta nag-aalaga lang, pero kilala niya yung bawat kanyang pinagpapastulan. Yan ang klase ng relationship na ino-offer po sa atin ng Panginoon. Na simula na tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, mga magulang, mga kapatid,
kilala ka na Diyos. Personal na Diyos ang atin pong pinag-uusapan po dito. Are you here with me? In short, He knows you by your name. Personal po ito. Hindi po ito pumasok sa relihiyon lang. Personal ang ino-offer po sa atin ng Panginoon. Yung Adonai, it's a personal name that wants to attach into your life so that He not only does not control everything into your life, but He will also let you know that He will take care of you. He will own you as your children, as His children. Amen po ba? Yung magkakaroon ka ng hari, sa mga kaharian po, usually, pag-aari po ng hari ang tao. Totoo po ba yun? Sa Brunei, pumunta ka sa Brunei, saan pa po ang merong monarchy system? Sa UK, usually pagmamay-ari ng hari ang mga tao. Madalas, ang sumusunod sa batas, ang madalas, dapat sumunod sa alintuntunin ay ilan, yung mga tagaloob. Pero dito sa kaharian na pinag-uusapan po natin, simula nung pinaghari natin ang ating Panginoon, hindi lang bilang sariling tagapagligtas, pero bilang Panginoon, dito po sa kaharian na ito, personal eh. It's a personal relationship. Just imagine, nakakausap mo, hari ng mga hari. Nawa-worship mo, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Personal mong nalalapitan. Personal mong naiiyakan kapag may problema ka. Mga kapatid, hindi lang hari ng Brunei yan. Hindi lang hari ng UK yan. Hari ng mga hari, pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid. Are you here with me? At hindi lang po yun. Kilala ka, personal ng hari na pinag-uusapan po natin. Ayan ang atin pong Adonai. At ito po nakakagulat kasi itong kaharian po na ito, maraming tao hindi po maintindihan. Kaya po sino dito naranasan po ninyo, nung first time po ninyong umatin sa church, hindi mo naintindihan kung ano nangyayari. Totoo po ba? Bakit kaya sila nagtataas ng kamay? Bakit kaya nila ginagawa ito? But after we get to know Christ and we accepted Him as our Lord and our Savior, nagbago ang lahat eh. Nagbago ang ating perspective na naintindihan po natin, na unawaan natin, alam ko na bakit. Kasi meron ng hari na naghahari sa buhay ko at dapat masunod sa aking buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So in Adonai, as we acknowledge our Adonai, we acknowledge His absolute sovereignty and His gracious ownership. Ngayon, ano pong response sa atin ngayon nito? Ano pong dapat natin maging response sa Kanyang Lordship? Kung alam natin Siya ang may control ng lahat. Pastora, ngayon alam ko na, Siya ang may control ng lahat. Kahit anong gawin ko, kontrolado pa rin Niya ang lahat. Ngayon alam ko na that, He does not only control everything, pero merong offering ng ownership, gracious ownership. Ano ngayon ang dapat kong gawin? Number 1, then, we as children of God, we as His people, we need to recognize His Lordship. Recognize His Lordship. I-acknowledge mo na merong Diyos. Hindi lang merong Diyos na makapangyarihan, pero Panginoon na dapat sundin, Panginoon na dapat pong alin, na dapat pong maghari sa atin pong mga buhay. Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Pwede po ba kayo po ang magbasa? 1, 2, ready, begin. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. And at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that what? That Jesus Christ is Lord, not just our Savior, but Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. We exalt Him. We acknowledge Him. Panginoon, Ikaw ang aming Panginoon. In short, ikaw ang dapat masunod. Yung bang ina-acknowledge mo, hindi lang siya ang basta Panginoon mo. Kasi maraming tao nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Mamaya ng konti, Panginoon, Panginoon. Lumalapit lang kay Lord kung kailan may kailangan. Pero ang totoong Panginoon at nakakakilala sa Panginoon, ang nangangahulugan po nito, Panginoon, hindi lang ako lalapit sa iyo dahil may kailangan ako. Lumalapit ako, binibigay ko ang aking buhay. Kasi Lord, simula nung tinanggap kita sa aking buhay, I acknowledge na ikaw na po ang may kontrol ng lahat sa aking buhay. Hindi ko na pagmamayari ang buhay ko. Panginoon, pahiram mo lang ito. Lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo at ikaw ang may kontrol ng lahat ng ito. Lord, sa bawat desisyon na sasabihin ko. Dati, Lord, kung ano-ano lang gusto ko sabihin.
Pero simula nung tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, dati kung ano lang gusto ko sabihin. Ngayon, Lord, kung itong sasabihin ko hindi magbibigay ng glory sa pangalan mo, Adonai. Lord, kung itong salita na ito, hindi makakapagbigay ng glory at makakapag-please sa'yo bilang master ko, Panginoon, hindi ko po sasabihin. Nakita niyo po yung difference? Lord, sa gagawin ko, dati kung ano-ano lang ginagawa ko. Pero simula nung binigay ko yung buhay ko sa'yo, Panginoon, at in-acknowledge ko na ikaw ang aking Panginoon. Lord, kung itong gagawin ko, hindi makalulugod sa pangalan mo, Lord, hindi ko po tutuloy. Kasi gusto kong maghari ka sa buhay ko. Lord, hindi kalooban ko. Hindi sarili kong gawi. Hindi salita ko. Pero simula ngayon, Panginoon, kapatid, I'm talking right now and I'm having a heart-to-heart. Hindi lang po sa mga unbelievers. Right now, I know in my heart, ang kausap ko po ngayong umaga na ito ay ang mga taong nakakilala na sa Panginoon. Totoo po ba yun? Taas po ang kamay na nakakilala na sa Panginoon. Well then, if you already know Jesus Christ as your Savior and your Lord, then this is just a reminder for each and every one of us that you're not living your own life. Hindi mo pagmamayari ang buhay mo. Simula nung binigay natin ang buhay natin sa Panginoon, we're not our own anymore. Not our own strategy, not our own way. Pero simula nung binigay natin ang buhay natin sa Panginoon, we recognize His Lordship over our lives. Lord, sa bawat desisyon, sa bawat salita, sa bawat aksyon, Lord, pinapakita ko na meron akong Adonai. Meron akong Diyos. Meron akong Master. Dati ang dali-dali kong magmura. Dati ang dali-dali kong gawin to. Dati, kaya ko naman, hindi nga ako nakokonsensya pag nagkakasala ako. Pero sino po dito, nung simula nung nakakilala kayo kay Lord, nakokonsensya ka eh. Totoo po ba yun? Kino-convict ka eh. Yung dapat sasabihin mo, pero pinag-iisipan mo na ng mabuti, pinagpe-pray mo pa nga eh. Bakit? Kasi alam mo, hindi mo nabuhay yan eh. Binigay mo na yung buhay mo sa Panginoon. At siya na ang naghahari sa buhay mo. Pangalawa, not only recognize His Lordship, maraming nag-recognize ang Lordship niya, pero maraming tao hindi marunong sumurrender. Surrender completely to His Lordship. If you recognize His Lordship, then hindi magiging mahirap sa'yo na isurrender ang lahat-lahat sa Kanya. Yan lang po yun. If you know na meron ng nagmamayari ng buhay mo, meron ng kumokontrol ng buhay mo, and take note po pala mga kapatid, yung control po dito, hindi po ito nakakasakal. Kaya nga meron tayong gracious ownership eh. Yun ang karakteristik ng Diyos. Hindi siya, yung control na gagawin sa atin ng Panginoon, hindi nakakasakal. Tignan niyo po yung mukha ng katabi po ninyo. Mukha na po bang nasakal yan? Ito po, hindi. Hindi kanya sasakalin. Pero yung ownership na sinasabi ng Panginoon dito, kokontrolin ko buhay mo pero hindi kita sasakalin. Bagkus, I will bestow to you that unfailing love that will help you see things the way I see things. Sabi ng Panginoon. Are you here with me? Surrender completely to His Lordship. Romans chapter 12, verse 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to what? To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, to your Adonai, because this is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world. Ito ang agos ng mundong ito, pero huwag ka sumabay dyan. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and saka natin malalaman yung ano talaga yung kalooban, yung perfect kalooban ng Panginoon. Sabi doon, good, pleasing, and perfect. Once we let ourselves to be under His Lordship, saka lang natin malalaman. Sabi doon, no? When you do not conform to the pattern of this world, sinimulan mong i-transform ang iyong pag-iisip, simulan magpakasakop
sa lordship ng ating Panginoon, saka lang sinabi, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. And last but not the least, our response to Adonai's lordship, our Master, our Lord, is to have an undivided loyalty. Undivided loyalty. Dahil sabi ng salita ng Panginoon in Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one or love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and hindi pwedeng pagsabayin. Hindi pwedeng may dalawa kang Diyos. Kaya nga Panginoon either isa lang ang master mo, o mamamangka ka sa dalawang ilog, mamaya ng konti, tatabingi ka na, mauhulog ka na sa bangka. Bakit? You don't know where to go. Hindi mo alam kung saan ka magpapasakop. Isa lang. Sabi mo sa katabi mo, isa lang. Kung kay Lord ka maglilingkod, kay Lord tayo maglingkod. You have that undivided loyalty unto the Lord. Nothing more and nothing less. Panginoon, hindi ang trabaho. Minsan marami pagkakataon hindi natin namamalayan, minsan nagiging Panginoon natin yung trabaho natin. Minsan hindi natin namamalayan, nagiging Panginoon natin yung mga taong nasa paligid natin. Dumarating yung times nakikipag-bargain tayo, minsan dumarating yung times na compromise pati yung mga dapat na commitment and calling natin sa Panginoon. Hindi natin namamalayan, little that we know, na de-divide yung loyalty natin. Nagiging Panginoon natin minsan at madalas pera. Kaya nga sabi doon, you cannot serve both God and money. Dalawa lang yan. It's either you chase the things of this world or you chase the one who will give you what? Eternal satisfaction, and that is no other than Jesus Christ, our true bread of life. Amen po ba? Because why? Living under His Lordship means constantly choosing to align our will with His will, to obey His commands, and to trust His leading even when we don't understand. Lord, ang totoong pagpapasakop sa'yo ay yung every single day of my life. Panginoon, kahit minsan mahirap, minsan, Lord, tinitignan kong realidad. Lord, sa kaya mong gawin sa buhay ko. And sometimes, Lord, hindi ko namamalayan, nakakapagpili ako, Panginoon, nagkakaroon ako ng option. But living under the Lordship of our Lord Jesus Christ means every single day of your life, you will keep on choosing, Lord, not my will, but yours be done. It might seem, Lord, the best na plano to sa akin. It might seem, Lord, the best strategy ito para sa akin. Pero Lord, kung hindi ito ang kalooban mo, hindi ko itutuloy. Let your will be done in my life. Susunod lang ako sa iyo, Lord. Lord, alam ko mahirap, pero hanggat sinabi mo, Panginoon, susunod lang ako sa iyo. Magtitiwala po ako sa iyo kahit sa mga panahon na hindi ko naiintindihan. Bakit? Kasi again, church, you're not living your own life. We're now for God's glory. We're now to please the audience of one, our Adonai, our Lord, and the Master of our lives. You've done it your way before. You've done it your way. Ginawa mo na sarili mong kaparaanan, pero minsan, imbes na maayos, mas lalo pang naging komplikado buhay mo, maniwala ka sa akin, ipasakop mo ang buhay mo sa Panginoon. And my question for each and every one of us here today, at tatayo po tayong lahat ngayon pong umaga na ito. My question for you today is, will you fully surrender to Adonai, your sovereign Master? Fully. Not 50, not 40, not 30. Fully, wholly, 100%. Panginoon, binibigay ko at pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Kaya mo bang i-control lahat ng mga bagay na kinokontrol mo pa rin hanggang ngayon? At ipagkatiwala na sa Panginoon at sabihin, Panginoon, ang totoo niyan, hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang kontrolin lahat ng to. Nakakapagod, Lord. Kinokontrol ko lahat. Nakakapagod. Nakakabigat ng responsibilidad. Lord, right now, as part of us resting in your presence, pinagkakatiwala na rin po namin lahat ng mga bagay na hindi na namin control. Shall we all close our eyes right now and bow down our heads? Lapit po tayo sa Panginoon.
Panginoon, na hindi lang provider mo. Panginoon, na hindi lang tagapagpagaling mo. Panginoon, na hindi lang nagre-restore ng buhay ng isang tao, pero Panginoon, na dapat actually masunod sa buhay natin. Yan talaga siya, ang ating Adonai, our Lord and our Master. Dumating na ba sa point ng buhay mo, kapatid, na feeling mo, dumating yung time na may mga pagkakataon in some aspect of your life na hindi na nasusunod ang Panginoon sa buhay mo? Maybe that is your personal life, or maybe your family, your work, in every decisions that you do. Minsan dumarating yung times, hindi nakakalimutan mo ng isang guni ang lahat-lahat sa Panginoon. But let me remind you today, simula nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi na ikaw ang driver ng buhay mo. Hindi na ikaw ang namamalakad ng buhay mo. Simula nung araw na yon, hanggang ngayon, at hanggang sa mga susunod na araw at taon, at hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay, meron nang nagmamay-ari ng ating buhay. Meron ng driver ang ating buhay. Meron nang namamalakad at meron nang dapat masunod sa ating pong mga buhay, at walang iba kundi ang ating Panginoon, our Adonai, the King of Kings and the Lord of Lords. Sa lahat ng mga boss, sa lahat ng mga matataas, mga high authorities in this world, meron pang mas nakakaangat na authority, huwag mong kakalimutan. At yan ang ating Adonai, the Lord of Lords, the Master of our lives, the King of your heart, the King of Kings. Hallelujah. The one who owns you, the one who has brought you at a price, the one who has redeemed you, the one who has restored you. Hallelujah. But it never ends there. Hindi natatapos yun doon. Tayo din, may dapat tayong gawin. We should also have a response, and that is to recognize His Lordship. Panginoon, kagaya na madalas naming inaawit na awitin, Panginoon, maghari ka sa aming po mga buhay, sa aming mga puso. Niyayakap namin ang iyong kalooban. Niyayakap po namin, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat na pwede mong gawin sa amin po mga buhay. Lord, nandito po kami. Susunod lang kami sa iyo, Panginoon. Kung may mga point sa buhay po namin, Lord, na sumuway kami sa iyo. May mga point sa buhay po namin, nagdadalawang isip kami sumunod sa iyo. Pero bilang, Lord, ikaw na bilang aming Panginoon, Lord, today, we just want to say yes to you even when we don't understand. We just want to obey you, Lord, even when we don't understand. That is, Lord, truly surrendering completely under to your Lordship, Lord God. Pag ayaw mo, ayaw din namin, Panginoon. Pag gusto mo, mas lalo namin gugustuhin, Panginoon. Because, Lord, Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Hari na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Let's lift up our hands to Jesus right now as high as we can. At habang inaawit po natin ang awitin po na ito, patuloy po na manumbalik ating mga puso, ang ating pong commitment sa ating Panginoon. Hallelujah. Let this be your prayer this morning. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap po namin, Panginoon. Niyayakap ang Iyong kalooban. Minsan pa nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka. Maghari ka. Sabihin natin sa Panginoon. Maghari ka. Panginoong Jesus,
maghari ka sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, maghari siya. Maghari ka, maghari ka, Panginoon, Panginoong Hesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka, maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Hesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghari ka. Simula sa araw na ito, kapatid, maaari po bang sabihin niyo sa Panginoon, let's make a commitment to God right now and say, Lord, Ikaw po ang maghari sa amin po mga buhay. Sige po, sabihin niyo po sa Panginoon, Ikaw na po ang maghari sa aking pamilya. Ikaw na pong maghari sa lahat ng aking gagawin, sa aking mga salita, sa aking mga desisyon, sa aking mga aksyon, sa lahat ng aking gagawin ni Panginoon, Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa pasimbahan na ito. Ikaw ang maghari, Panginoon. Not our ways, not our words, Lord God, not our action, Lord, but today, Lord, as Lord, honoring You, acknowledging You in our lives, honoring our Adonai, Lord, we can say and we will say, Lord God, Lord, Ikaw na nga po ang manguna. Ikaw ang maghari sa lahat ng amin pong gagawin. Whether sasabihin man, gagawin, aaksyonan, Panginoon, Ikaw ang maghari. Ikaw ang maitaas. Ikaw ang makita sa buhay namin. Hindi kami, hindi ang glory namin, kundi ang glory mo ang makita sa amin pong mga buhay. Lord, even sa mga tao na sa paligid po namin, Ikaw ang maghari. Ikaw ang maghari, Panginoon. Lord, we pray, taas po natin ang kamay natin sa Panginoon. Lord, as we acknowledge Your Lordship over our lives, naniniwala din po kami, Panginoon, na lahat ng aspeto ng aming pong mga buhay, Lord, ay well taken care of na. Yan man ay aming trabaho. Yan man ay aming, Lord, pang-araw-araw na mga pangangailangan. Lord, well taken care of na. Alagang-alaga kami, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, God, lalabas kami sa lugar po na ito, hindi lang pinalakas, hindi lang ni-remind, pero Lord, lalakad po every single day of our lives na merong Diyos, merong Panginoon sa amin pong mga buhay. Salamat po, Lord God. We will not live this life on our own, but we will live this life for Your glory alone, Lord God. For God's use only. For God's use only. In Jesus' name. Lord, may Your name be lifted up. May Your name be magnified in everything that we do. May Your name be, Lord, be exalted, Lord God, sa lahat ng aming pong gagawin. Salamat po, Lord God. Lalabas po kami, Panginoon, na Lord, susunod sa kalooban mo. Yayakapin ang kalooban mo sa aming pong mga buhay.